This is the next Stocktionary video and technically pangatlong Stocktionary video na to, pero pangalawang topic pa lang kasi syempre yung una nating video is introduction at ine-explain kung ano yung Stocktionary na video series. So for today, ang pag-uusapan natin all about candles and syempre yung candle chart. So quick recap lang ng previous Stocktionary video which is about the chart, specifically yung line chart. So andito tayo ngayon sa chart ng DigiPlus Interactive or Plus for short, stock code Plus. And then isa itong line chart. So napag-usapan natin previously na ang line chart, ang binibigay niya sa ating information is that kung ano yung closing price on a given trading day ng isang stock. So halimbawa, ito, pinoint natin yung cursor dito sa area na to. So kung titingnan nyo sa pinakababa, nakalagay Feb 21. And then titingnan natin sa upper left, So nakita nyo dyan sa upper left corner ng screen, DigiPlus Interactive Corp 1D PSE 38. So ibig sabihin, nung Feb 21, nag-close yung plus ng 38 pesos per share. So, yun yung stock price niya nung date na yun. So, lagyan lang natin ng arrow para alam natin. Tapos, isa na naman. So, dito, March 18. And then, upper left, 38.90. So, ibig sabihin, nung March 18, nag-close yung plus ng 38.90. Lagyan ulit natin ng arrow. Tapos, itong May 13, so, 45.50. So, ibig sabihin, nag-close yung plus ng 45.50 nung May 13. Nakapag-plot tayo ng 3 prices or 3 dates for plus, tatlong magkaibang araw. And dito nakakatulong sa atin yung line chart kasi sa tatlong points pa lang na yun, 'di ba? Or pwede nga kahit dalawa lang, pwede nating masabi kung paano yung movement ng stock. So, in this case, pag nilagyan natin ng arrow at sinundan natin yung 3 na minarkahan natin, so alam natin na pataas yung plus, Kasi nag-close siya ng 38, nag-close ng 38.50, tapos nag-close ng 45.50, diba? So, ayan na yung ebidensya mismo sa chart. So, walang makakapagsabi sa atin na for the past 4 months, yung plus hindi tumataas, diba? Walang pwedeng magsabi na pababa yung plus kasi ayun yung sinasabi sa atin ng line chart. So, yung pag-uusapan natin for this Stocktionary video is yung candles. So, i-convert natin tong chart na to into a candle chart. So, ayun. Halos same pa rin naman, di ba? Based sa nakikita nating mga mark na nilagay natin kanina, pag nilagyan natin ng arrow, nakikita mo pa rin yung overall trend. Pero kung mapapansin mo, nag-iba na yung itsura, nawala na yung lines and napalitan na siya ng mga mini rectangles na to, na iba-iba yung kulay or iba yung shade. So merong white, merong black. So sa regular na chart, yung white is actually green dapat yung color na yan and then yung black red dapat yan. So personal ko lang talaga to, preference ko lang na ganito yung kulay. So itong nakikita nyo ngayon is a candle chart that is composed of candles and pag-uusapan natin yung candles kung ano ba yon. So una muna, pag-usapan natin kung ano muna yung components of a candle. So, ano yung nagme-make up sa candles. So, siguro narinig nyo na to before. So, 4 lang naman yan. So, that's open, high, low, at close. So, sa line chart, familiar na tayo sa close kung anong ibig sabihin nun. Sa candle chart naman, nagkakaroon ng 4 na components ang isang araw. So, nagkakaroon ng open, high, low, at close. So, paano ba natin malalaman kung ano yung open, high, low, close or OHLC ng isang stock? So, balik tayo sa stock chart ng plus. So, pupuntahan muna natin itong specific date na candle na to. So, pinoint ko lang yung arrow dyan. So, alam natin na April 22. So, napag-usapan natin sa previous Stocktionary video na pag tinapat mo yung cursor mo sa isang specific date, titingin ka lang sa upper left para malaman yung exact prices. So, ganun din yung gagawin natin ngayon. So, sa plus, April 22, pag tumingin tayo sa upper left, anong nakikita nyo? Nakalagay O, 34.95, H, 36.15, L, 34.30, and C, 36. So, anong ibig sabihin nun? Yung O is for open, H is for high, L is for low, and C is for close. So, ano yung ibig sabihin ng open? So, yung open is just the price of the stock on market open. So, ito yung pinakaunang price ng stock kapag nagbukas yung stock market. And sa Pilipinas, syempre, 9:30 AM yun. So, ibig sabihin, yung open price is yung price ng stock sa 9:30. Unless magkaroon ng mga delay sa opening ng PSE, minsan nagiging 10 or 10:30 kapag nagkakaroon ng mga technical issues. Pero most of the time, 9:30. So, makakaasa tayo na yung price ng stock upon the open is sa 9:30 yun. So, ibig sabihin, nung April 22,
nag-open yung plus sa 34.95. Anong ibig sabihin ng high? Ang ibig sabihin ng high is the highest price achieved by the stock within the day. Ibig sabihin yung pinakamataas niyang price na naabot sa araw lang na yon. So, April 22, yung H natin is 36.15. Ibig sabihin, naabot ng plus yung 36.15 na price. Yun yung pinakamataas niyang naabot na price nung April 22. Next is yung low. So, kabaliktaran lang naman ng high. So, yung low is the lowest price achieved by the stock within the day. So, ibig sabihin, yung pinakamababang presyo or pinakamababang stock price no na achieve ng stock na yon nung araw na yon. So sa plus, April 22 nakalagay L 34.30. So ibig sabihin yung pinakamababa niyang price na naabot nung April 22 is 34.30. So pansin nyo, wala tayong napag-usapang oras dahil hindi naman natin mapipredict no kung anong oras gagalaw yung stock sa isang specific price. So ang madalas lang nating nababasihan ng oras dyan is yung open at close kasi alam natin kung anong oras nangyayari yun. Hindi naman natin masasabi na pagdating ng 1:30 aabot yung price ng 37 no. Hindi yun pwede. So in hindsight lang natin nalalaman kung anong oras na achieve ng stock yung highest price or yung lowest price. So last component is close. So basically it's the price of the stock on market close. And sa PSE syempre yun ay alas 3. So, ibig sabihin sa 3 p.m. pag nag-close na yung stock market, kung ano yung last price na na-achieve ng stock, yun na yung closing price niya. And sa case ng plus, nung April 22, that is 36. So, ano ba yung significance no, ng OHLC? Bakit kailangan nating malaman yan? And bakit madalas ng traders preferred yung candle charts compared sa line charts. So, ito yung very simple explanation. Pag kinonvert kasi natin to sa line chart, so April 22, ayan, 36, no? So, basically, pag line chart, binibigay niya lang sa'yo yung isang component ng price ng araw na yon, which is the closing price. So, wala siyang sinasabi sa'yo kung ano yung nangyari nung araw na yon. Sinasabi lang niya na yung price niya is 36. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung maganda ba yung closing na yon based sa araw lang na yon. Kailangan mo pang i-compare sa previous day niya or sa following day, 'di ba? So, halimbawa, April 22, nag-close ng 36. Yung April 21, 35.10. So, ibig sabihin, masasabi mo na from April 21, naging maganda yung close ng April 22 kasi naging 36 yung price. Tumaas siya. So, ibig sabihin, dun mo lang mako-consider na maganda yung close kasi tumaas siya, 'di ba? So, isa pang example, dito naman sa April 24, yung close is 38.90. So, the next trading day, April 25, 36.90 yung price. So, ibig sabihin, from 38.90, naging 36.90, no? Pag tumingin ka lang sa April 25, hindi mo alam kung maganda yung close na yun. Kasi, wala kang comparison eh. Isang data set lang yung nakukuha mo sa araw na yun. Kailangan mo siyang i-compare sa previous day. So, masasabi mo na pangit yung nangyari because from 38 kahapon, 38.90, naging na siyang 36.90. So, kung i-compare natin yun sa candle chart, no, tingnan natin kung ano yung nangyari. So, sa April 22, ano yung gustong sabihin dito? Nag-open yung stock sa 34.95. So, pagka-open niya ng 34.95, ano yung lowest yung price na na-achieve? So, ibig sabihin, 34.30. Ibig sabihin, from 34.95, bumaba muna yung stock kasi pumunta siya ng 34.30, diba? Tapos, ang highest price niya na na-achieve is 36.15. So, ibig sabihin, from 34.30, natulak ng buyers yung price pataas. 36.15. Tapos, eventually, nag-close siya ng 36. So, ibig sabihin, nagkaroon ng slight na bentahan, kaya bumaba siya ng onte. So, kahit isang araw pa lang, yung nalaman mong data, since meron kang 4 components, sinasabi sa'yo yung story nung araw na yun kung ano yung nangyari. So, ibig sabihin, ang masasabi natin dito sa DigiPlus is that nag-open yung stock, nabentahan siya pababa, tapos natulak siya ng buyers pataas. So, ibig sabihin, nung araw pa lang na yun, alam mo na maganda yung galaw ng plus. Nagkabentahan, tapos nabawi yung benta. Nataasan pa niya yung price na yun, di ba? So, anong nangyari the following day? Nag-open yung DigiPlus ng 35.90. Tingnan mo yung low niya, 35.90 pa rin. So, ibig sabihin, hindi na siya bumaba. And then, tumaas ng 38.25, tapos nag-close ng 38. So, ibig sabihin, hindi masyadong naka-encounter ng selling pressure yung plus
Kasi hindi na siya bumaba sa opening, tas dire-diretso lang yung pagtaas niya. So, dun sa span na yon from 35.90, nag-close siya. So, that's almost 6% gain. So, sinabi sa atin nung araw na yon na nagkaroon ng 6% gain sa plus. Hindi yun pwedeng masabi sa atin ng line chart kasi wala tayong point of comparison ng price sa araw na yon. Ibig sabihin, alam mo na April 23 pa lang, maganda na yung galaw ng plus. So, pwedeng yun na yung naging early signal na tataas pa yung stock further. Kasi maganda yung momentum niya at malakas yung buying pressure. So, dito rin sa example ng plus, sa March 19. So, nag-open yung stock ng 39.50. Tapos, yung high niya is 40.15. Yung low, 38.25. And then, yung close, 38.50. So, nag-open yung stock ng 39.50. And then, nagkaroon ng buying pressure, no? Tumaas. Nag 40.15. Tapos, nagkaroon ng bentahan papuntang 38.25. And then, nag-close siya ng 38.50. So, ibig sabihin, from an open of 39.50, bumaba yung price ng 38.50. So, ibig sabihin, nung March 19, alam natin na ang nangyari sa plus is bentahan. So, pangit siya na signal, di ba? Ibig sabihin, mas malakas yung selling pressure nung araw na yon. So, kung titingnan natin, yung high ng plus is 40.15, tapos nag-close siya ng 38.50. So, ibig sabihin, nag-drop siya ng around 4%. So, ano yung nangyari the following day? Drop, tapos drop ulit. So, buong 4 or 5 days span na yun, no? Puro bentahan yung nangyari. So, it's from the high of that day, nag-drop siya ng almost 15%. So, sunod-sunod na mga selling pressure. So, sa pag-analyze ng OHLC ng stock, mas nagkakaroon ka ng informed decision kung ano yung pwede mong gawin for the stock sa araw na yon or sa following day. Diba? Kasi, maraming pwedeng applications yun. Pag nakita mong malakas yung candle, ibig sabihin, pwedeng next day abangan mo kung magiging malakas ulit yung galaw niya and pwedeng yun yung magsabi sa yung bumili kapag may na-overcome siya na specific levels. Or kapag hawak mo yung stock tapos nakita mong nagkakaroon ng malakas na bentahan based sa OHLC, so pwedeng yun na maging basis mo para ibenta na, no? Para mag-cut loss ka or pwedeng mag-take profits na. So that's why kung napapanood nyo yung mga stock chart analysis videos and then yung 24K to 1M, madalas kong nami-mention doon na titingnan ko yung galaw ng stock bago ako pumasok, diba? So ang binabasihan ko nun is yung OHLC niya, no? Kung paano yung nagiging galaw ng stock nung araw na yon. Kung bibili ba ako sa breakout or hindi ko bibilhin yung breakout na yon, or magbebenta na ba ako sa breakdown or i-hold ko lang ba. So, dun nakadepende yung mga trading decisions natin on a daily basis. So, next up, anatomy of a candle. So, ang anatomy ng candle, no, is dalawa lang naman yan. So, ang una is yung body or yung candle body. And then, yung pangalawa is yung candle wick. So, may mga ibang tawag to, no? May mga tinatawag silang tail, may tinatawag silang shadow. Pero for the sake of this video, and ang madalas ko namang ginagamit sa mga videos, pag dinidescribe ko to, is yung wick. So, candle body. Yung candle body, simple lang naman siya, no? Para ma-identify. Kailangan mo lang alamin kung ano yung open at close ng stock. Yun na yung candle body na yun. So, balikan natin ulit yung date ng April 23. So, 35.90 yung open. And then yung close is 38.05. So, ibig sabihin, itong area na to, no, itong may line na yan. Tapos, itong area na to dito kasi yun yung close niya. So, yung dalawang lines na yan. So, yan na yung candle body. Madali lang naman siyang i-identify. And then, yung isang anatomy pa ng isang candle is yung wick. So, yung wick is yung nakikita yung lines na vertical, no? So, dalawa lang yan. It's either yung upper wick or yung lower wick. So, yung upper wick is ito lang naman. So, ang basihan mo relative is yung candle body. So, ito yung candle body ng Feb 28 na candle. Tapos, meron siyang vertical line sa taas. So, yan yung upper wick. And then, meron siyang vertical line ulit sa baba. So, ang ibig sabihin yan yung lower wick. Okay? So, kailangan mo munang ma-identify yung candle body. Tapos, saka mo babasihan kung ano yung mga wicks. So, ano ba yung significance ng candle body tsaka ng candle wick? So, pagdating kasi sa candle body, no, mas malaki yung body, ibig sabihin, mas malakas yung momentum ng candle na yon. So, sabi natin, 'di ba, yung candle body is yung difference lang naman ng open tsaka ng close. So, tingnan mo tong April 23 na candle. So, open niya 35.90 tapos nag-close siya ng 38.05. 'Di ba ang layo nung agwat nila, 'di ba? From 35.90, 38.05. Kaya mapapansin mo, ang laki ng candle body kasi ang laki ng agwat. Kumpara natin sa April 16 na candle, nag-open siya ng 35.60, nag-close siya ng 35.90. So, ang dumagdag is 0.30 lang. So, pansin mo kung gaano kaliit yung candle. Sobrang liit lang niya, no? Parang times 6 or times 7 compared dun sa
April 23. Ganun yun kasi maliit lang yung difference ng open at ng close. Advantage na alam mo kung ano yung measurement or gaano kalaki yung candle body kasi yun din yung nagsasabi sa atin kung gaano kalakas yung possible na galaw ng stock kasi yun yung kanyang momentum. So, April 23, ang laki nung candle body tapos patuloy pa yung buying pressure. Kaya somehow nung April 24, tumaas ulit yung price. So, yun yung medyo predictive pattern niya, no? And syempre, hindi naman yun lagi nangyayari. It's just that ini-increase niya yung probability na pataas pa rin yung stock kung malakas yung buying pressure tas may momentum siya. And ano naman yung wick. So, yung candle wick kasi pag nasa taas, no, pag sobrang haba niya, ibig sabihin, sobrang lakas ng selling pressure na nangyari. Kaya papansin nyo tong move ng March 19, may upper wick siya. Tapos, yung March 20, may upper wick ulit. And then the following day, March 21, may upper wick ulit. And then March 24, may upper wick ulit. So, puro bentahan yung nangyayari. Tapos, malaki pa yung candle body. Tapos, pababa pa yung galaw ng stock, diba? So, somehow, for every next na trading day, nagkakaroon ng bentahan kasi nakikita siguro ng ibang traders na, grabe, ang daming benta, ang daming upper wicks, tapos ang lalaki pa ng candle bodies, kaya dire-diretso yung bentahan. So, ibig sabihin, pag in-inverse natin yun, kapag merong lower wick, mas mataas yung chance na nagkakaroon siya ng buying pressure. So, parang kagaya lang nito, no, sa recently ng plus, ang laki ng lower wick sa baba. So, ibig sabihin, ang lakas ng buying pressure. So, maraming nakapagsabi na malakas yung galaw ng plus kasi nagkaroon na ng bentahan, tapos nagkaroon ng lower wick na sobrang laki. Tapos nabalik niya ulit yung price near dun sa close. So, ibig sabihin, it signifies buying pressure. So, isa pang halimbawa nito is yung Costco, no? So, kung napanood nyo before yung update ko sa 24K to 1M challenge, so, napag-usapan ko na to, no? So, mapapansin nyo yung sa Costco, May 8, nag-open siya ng 6. Tapos, nagkaroon ng low na 5.85. So, ibig sabihin, nag-open siya ng 6, bumaba siya ng 5.85. So, bumaba siya dito. Tapos, tumulak ulit yung price papuntang 6.01. Tapos, nag-close siya ng 6.01. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sobrang lakas ng Costco. Kasi nag-open siya ng 6, tapos nagkaroon ng benta na 0.15. Kaya bumaba siya ng 5.85. Tapos, galing sa 5.85, tinulak ulit. So, ano masasabi sa atin ng galaw ng stock na yun ng May 8? Is that, nag-decide yung mga market players probably sa early morning session or during morning session na magkaroon ng benta. So, nagkabentahan sila, no? Domino effect, nagkaroon ng benta-bentahan. And then, alam naman natin na yun yung ex-date regarding sa dividend. So, yun yung possible na reason kung ba't marami nagbenta. Maraming gustong bumili ng Costco kasi sa tingin nila, for whatever reason, maganda yung galaw niya in the future, diba? Or malakas talaga yung stock. So, binili nila yon. So, parang reverse domino effect naman na kanina selling and then after buying yung nangyari. So, from 5.85, nabalik ulit dun sa 6, tapos nataasan pa. Nag-close pa siya ng 6.01. And ganun din ulit yung nangyari nung May 9. So, may lower wick ulit. And after that, no, next trading day, which is May 13, so over the weekend, after ng election, tumaas yung price ng Costco. And then, kung mapapansin natin dito sa price area na to, may mga upper wicks. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng bentahan dito. Kaya, kung matatandaan nyo at kung napanood nyo nga yung 24K to 1M challenge sa Costco, nasabi ko doon na mukhang may bentahan above 6 area. So, kaya hindi niya mahirap malagpasan yun. And probably because dahil yun sa X-date. Pero since wala ng X-date, tapos nagkakaroon ng bentahan pa rin, so ibig sabihin, hindi na dividend yung reason kung ba't nagkakaroon ng bentahan. It's probably because nagsiset na ng target prices dito yung ibang market players. Kasi nga, 'di ba, may resistance tong Costco near 6 area. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng bentahan ng above 6.05 kasi andun yung mga wicks. Tapos, meron tayong malakas na buying, no, from 5.85 all the way to 6. Kasi andun yung mga lower wicks. So, ibig sabihin, ito yung consolidation na nangyayari sa Costco. Ito yung bulk na mga buyers andito sa area na to. So, yun yung pwedeng mag-guide sa trading decisions natin. No? Masasabi natin na sasabay na ba tayo ng benta above 6.05 or mas naniniwala kang mas malakas yung buying pressure ng Costco kaya i-hold mo pa rin kasi ang lakas ng buying sa ilalim. So, ayun lang, no? That's the basic concept when it comes to candles and then candle charts. So, mas preferred talaga siya ng mga traders kasi mas maraming information na binibigay sa atin compared sa line chart. So, thank you for watching this third video sa Stocktionary regarding sa candle and candle charts. So, stay tuned lang sa next
Stocktionary kasi may next tayong importanteng concept na pag-uusapan. So, lilink ko lang somewhere dito sa screen yung buong playlist ng Stocktionary sa mga hindi pa nasimulan tong series na to. And then, ilalagay ko din sa description box below yung link ng playlist. So, once again, thank you for watching this video.